Ito po yung apostille. Ayan. Ito yung front page. Ito yung apostille mismo. And then, naka-attach dito yung CAV na nakuha from DepEd. In this video, share ko po sa inyo yung experience ko kung paano magpa-apostille ng CAV or yung Certification, Authentication, and Verification from DepEd. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next na videos na i-upload ko. Thank you so much! And ayun nga po, if ever nawala pa ko yung CAV or yung Certification, Authentication, and Verification from DepEd, meron na po akong ginawang video kung paano kayo makakuha niyan. And pwede nyo po yung panoorin muna bago ang video na to kung wala pa kayong CAV. Pero kung meron na po kayong CAV na hawak, ito po yung process kung paano makapag-apostille ng inyong CAV. At i-share ko po sa inyo yung step-by-step online process kung paano yung application para makapunta kayo sa Double Dragon at ma-process na yung inyong pagpapa-apostille ng CAV. Kapag meron na po kayong hawak na CAV or nakakuha na kayo ng CAV from DepEd, ay wag niyo pong i-open yung envelope kasi nakasealed po yan at si DFA lang po yung authorized na mag-open yan kapag nandun na at i-apostille na yung inyong CAV. So bago po kayo pumunta sa DFA Double Dragon, kailangan po munang mag-fill up ng online application para po smooth yung process at asikasuhin kayo doon. So tara, let's mag-screen record tayo para maipakita ko po sa inyo yung online process para sa application for apostille. Sa inyo pong cellphone or laptop, sa inyong web browser, type nyo lang po yung apostille.gov.ph and ito po yung web page na lalabas sa front page. Piliin po natin itong register here for no appointment. Apostille services available for DepEd, NBI, LTO, PNP, Marina, PSA, CHED. Wala na pong kailangang appointment. So, dito po, i-click po natin yung register for no appointment. Ayan. Kung wala pa po kayong account dito, kailangan nyo pong mag-sign up. Pero kung meron na po, kailangan nyo lang pong mag-login. Type nyo lang po yung inyong email address at saka po yung password. Once makapag-login na po kayo, lalabas na po dyan yung etong dashboard nyo. Click nyo lang po itong start application. And then, accept nyo lang po yung data privacy and statement. And then, piliin nyo po kung anong document type yung inyong ipapa-apostille. So, dahil DepEd Certification, Authentication, and Verification documents, so piliin po natin yung other documents. And then, type po natin yung basic information. Kung ikaw po mismong applicant ang pupunta sa DFA, piliin nyo lang po yung I am the applicant. Pero dahil para po sa anak ko to at ako yung representative niya, pipiliin ko yung I am authorized representative and then lagay nyo lang po yung pangalan ng representative. And then applicant information, type nyo lang po dyan yung applicant name, last name, and then yung details, age, ganyan. Then destination country, and then yung select nyo po yung document type, and then yung select yung site. So sa document type, piliin po natin yung DepEd Certification, Authentication, and Verification o yung tinatawag na DepEd CAV. Choose nyo lang po yan. Click nyo po yan. And then, piliin nyo po yung site dahil DFA Double Dragon. Ayan po yung ating location kung saan doon tayo magpapa-apostille. And pagtapos po nyan, proceed na po sa payment. Meron pong lalabas dyan na application ID number and then kailangan nyo pong bayaran within 24 hours para hindi makancel. Then click nyo lang po yung proceed. And then yan, lalabas na sa dashboard natin na meron tayong pending for apostille. And click nyo lang po yan para magdiretso sa payment. And lalabas yung information and then click nyo lang po itong sa payment mode kung gusto nyong via GCash or other wallet. And then type nyo lang po yung CAPTCHA challenge and then check nyo lang po yung terms and condition and then click continue. And then piliin nyo na po kung ano payment method na gusto nyo, if ever via GCash. Ayan. And then meron pong charge na 30 pesos. So click nyo lang po yung dalawang box dyan and then proceed. And ito, i-open nyo po yung GCash nyo and then i-scan nyo po itong
QR code para magdiretso na po sa pagbabayad. And then, once nakapagbayad na po kayo, ito na po yung payment result. Meron po kayong ma-receive na resibo, meron din po kayong ma-receive na email. And then, if ever ayaw nyo po na via courier, so skip nyo lang po yung method na nagsasabing for delivery. So, mas okay po na pick up nyo lang or kayo mismo yung pupunta sa DFA Double Dragon. Kasi pag via courier, minsan inaabot or nagdi-delay or minsan medyo matagal. So, pick up na lang po or kayo mismo yung pupunta sa DFA Double Dragon. Submit documents. Once okay na po, download nyo lang yung application form. Kailangan nyo po yung dalhin pagpunta sa Double Dragon. And then, follow nyo po yung instruction. And then, dito nga sa dashboard nyo, makikita nyo yung mga details na ginawa nyong application. And ayan, anytime, pwede na po kayong pumunta sa Double Dragon any day as long as merong office hours. And ayun nga, natapos na natin yung online application for apostille ng inyong CAV. Kapag na-print out nyo na po yung application, kailangan nyo lang po magdala ng valid ID at kung ikaw po yung authorized representative, meron po yung mga requirements para ma-process po yung CAV na ipapa-apostille. Pero kung para sa anak mo, kailangan lang po ng copy ng birth certificate at saka valid ID mo. And then, pagpunta doon sa Double Dragon, kailangan mong dalhin yung envelope na galing sa DepEd na CAV na nakasealed. And, ayun, pagpunta mo doon sa Double Dragon, sa Tower 4, 7th floor, ayan, doon sa dulo, makikita mo merong pagpipilahan ka for processing or for releasing. Dahil for processing, pipila ka dun sa processing. Ipapakita mo yung envelope at saka yung printed application at saka valid ID and photocopy ng iyong ID. And then, yung resibo. Yung resibo po ng pinagbayaran nyo kanina doon sa online application, once na print nyo po yon, dalhin nyo din po yon yung printed copy. And then, tatatakan po yan ng staff para mapapasok po kayo, mapaakyat kayo doon sa 7th floor. And then, pwede na po kayong pumila doon for processing. And intayin nyo po yung turn nyo na kayo yung tawagin at ibigay nyo po doon sa staff or sa teller yung envelope kasama ng ID at saka yung resibo. And then, after po nilang ma-process yan, ay bibigyan ka ng copy ng resibo at may nakalagay doon na tentative kung kailan yung release. Pwede nyo pong i-track or ma-check yung status ng inyong application for apostille doon sa inyong account, and then pwede rin po doon sa resibo, makikita nyo po kung saan itatrack. And bago po kayo pumunta or bumalik sa Double Dragon for release, kailangan ma-check nyo po para hindi po kayo magpabalik-balik, hindi sayang yung oras at saka pamasahe. And kapag for release na po, ang kailangan nyo lang pong dalhin is yung valid ID at saka yung resibo. And ganun din po ulit yung process. Pagpunta nyo sa Double Dragon, pila po kayo dun sa for releasing. And then, akit po kayo sa 7th floor. And punta na po kayo dun sa releasing section. At ibibigay nyo po yung inyong resibo. And then, pag tinawag po yung pangalan nyo or yung pangalan ng document na nasa document, ay ipapakita nyo po yung inyong valid ID at para ma-release na po yung CAV na naka-apostille. So, ayun lang po muna for this video. Thank you so much for watching. Good luck po sa inyong visa application. Thank you so much. Bye!